Po ang aking katanungan. Ang lengguwahe po bang bumubuo sa Biblia generally ay sexist? Paano po ba inilalarawan ng mga kababaihan sa Biblia? Ito po ang aking tanong. Alam po natin na perfecto po ang Panginoong Diyos Ama. Kaya po siguro tinawag na Diyos Ama dahil anak niya po si Kristo at ang ina po niya ay si Maria. At ang katipang po ni Maria ay si Jose. Dahil po sa pagkakabuntis po ni Maria, dahil po sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, hindi po kaya naman nalabag ng Panginoon yung karapatang pantao ni Jose. My first question is, how can I know the existence of God? Can it be proved? May dalawa po akong katanungan at pag-isahin ko na lang ito para diretso na. Ang una ko pong katanungan ay ano po ba ang sinasabi sa Biblia yung nasa Genesis 2:7 na yung kaluluwang buhay, the living soul, sa King James Version yung sinasabi. Dahil nga merong naniniwala na merong immortal soul, yung kaluluwa na hindi namamatay. At in connection with this, yung pangalawa kong tanong tungkol din dito, dahil nga merong naniniwala, maraming naniniwala at nagtuturo na merong kaluluwa na hindi namamatay, tinuturo nila na pag namatay ang tao, ay napupunta, may nagtuturo na napupunta sa purgatorio at alam ko, wala namang purgatorio sa Biblia. At meron din nagtuturo na kung pag namamatay ang tao, ay napupunta agad sa langit kung maganda ang kanyang ginagawa. Hindi naman siguro biblical yun dahil sasabi nga na mag-aantay tayo ng muling pagkabuhay. Kaya ang tanong ko po, ano po ba ang totoong sinasabi sa Biblia patungkol nito? Kung ang tao ay namamatay, saan ba napupunta yung kaluluwang buhay na sinasabi sa Biblia? Maraming salamat po. Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Magandang araw po sa inyong lahat. Biyaya, kahabagan at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo ang sumainyo. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sa isang mabuting pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ngayon upang muli pong makapagsagawa ng ating malawakang pamamahayag ng salita at katwiran ng Diyos dito po sa Bible exposition na ginagawa sa pangunguna ng kapatid na Eli Soriano. At ngayong gabi, makakasama po natin ang maraming mga remote points, hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi maging sa ibayong dagat. Makakaugnayan natin ang ilan sa kanila, yung makakapag-establish tayo ng mga connections. At ngayong gabi po na ito ay hindi na kami magpapatumpik-tumpik pa. Umaasa po kami na sa tulong ng Panginoon ay naririyan kayo at maayos na ang inyong mga signal. Nagpapasalamat po kami sa inyo sa pagdalo ninyo dito sa atin pong ginagawang Bible exposition. Sana hindi po ito ang maging huli. At loobin nawa ng Panginoon na mabuksan ang inyong mga kaisipan dito po sa mga aral at katwiran ng Diyos na ibabahagi namin sa inyo sa panguna ng kapatid na Eli Soriano tungkol po sa pananampalataya at paniniwala sa loob ng Church of God International natin. Sa pagkakataong ito, para po tayo ay makapagsimula agad at mas magkaroon tayo ng malawakang pagtalakay dito po sa mga bagay na ibig naming maibahagi sa inyo sa mga katwiran at salita ng Diyos. Pinagkakaloob na po namin sa inyo si kapatid na Eli Soriano. Brother Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat, mga kababayan, saan man kayong lugar naririyan. Umaasa po kami na sa tulong ng Panginoon ay makinabang tayo dito sa ating ginagawang ito ngayong gabi. Ito po ay isang paraan ng paghahayag ng mga salita ng Diyos sa Biblia. Hindi ito kagaya nung panahon ng mga apostol na ang Panginoong Hesus ay naglalakad sa mga bayan at mga nayon. Doon sa Lucas 8:1, ganito po ang nakasulat doon. At nangyari, pagkatapos ng kaunting panahon na siya'y naglalakad sa mga bayan at mga nayon,
na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niya ang 12. Ayan, yun pong paraan ng Panginoong Hesus nung araw, naglalakad siya sa mga bayan at mga nayon. Ginawa ko po ito sa loob ng 14 na taon sa Pampanga. Ako po'y nakadestino noon sa Pampanga magmula po sa Santo Cristo ng Guagua at hanggang sa Magalang, Pampanga. 14 na taon po akong naglalakad, nagpapalipat-lipat ng lugar. Hindi ko po natapos libutin ang Pampanga sa loob ng 14 na taon. Nagabi-gabi po ay nangangaral kami ng salita ng Diyos. Dahil sa isang baryo, ginugugol ko po mga 3-4 na buwan sa pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Nang mag-umpisa po ako'y 19 anyos ako noon. Sa tulong ng Diyos, bago naman ako umalis sa Pampanga, ay marami ng lugar na nagkaroon ng kapatiran. Nag-umpisa sa Santo Cristo, Guagua, tapos doon sa San Matias, Kilo, tapos sa Gasak ng Santa Rita, pagkatapos sa San Agustin ng Santa Rita, tapos sa San Matias ng Santa Rita, pagkatapos sa Dila-Dila doon sa San Basilio. Yan po ay narating natin ang 3 buwan bawat lugar ay nung maisip-isip ko, abay ako pala'y mamamatay ka ako, hindi ko matatapos na libutin kahit Pampanga lang pagka bawat isang lugar 3 buwan, 4 na buwan ako ron. Doon po ako nagkaroon ng ideya na pumasok sa broadcast, sa radyo. Nag-umpisa po ang radyo natin noong 1980. Tapos nag-umpisa po tayo sa television noong 1983. Yan po ang kasaysayan at ngayon ay para lalo pong mapalawak ay gumamit na tayo ng satellite at saka ng television at ng internet. At gumagamit na rin po tayo ngayon ng itong ating ginagawa ngayon na sa iba't ibang mga lugar sabay-sabay po tayong nakakapagsalita sa ating mga kababayan at sa mga taong ating naaanyayahan sa ganitong pagtitipon. Ang layon po nito ay makasunod tayo doon sa sinasabi ng kasulatan na utos ng Panginoong Hesus bago siya pumanik sa langit sa 28:19 ng aklat ni Mateo, kapatid na Daniel. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayan, maliwanag po ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ng una. Gumawa ang wika kayo ng alagad sa lahat ng mga bansa. Kaya po sa lahat ng bansa, dahil gusto ng Diyos lahat ng tao makarinig ng aral ng Diyos. At gusto ng Diyos lahat ng tao'y maligtas. Nakasulat po yan sa 2:4 ng unang Timoteo. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang kaligtasan po ay nasa pag-alam sa katotohanan. Kaya ito po ay aming pinagsisikapan na yung nalalaman naming katotohanan. The most sincere and the most honest way we have known the truth. Yun po ang aming ginagawang ibahagi sa aming mga kapwa-tao. Sino man kayo, ano man ang inyong relihiyon, ano man ang inyong religious background, ano man ang inyong paniniwala, naniniwala man kayo o hindi, welcome po kayo sa ating mga pagkakatipon sa gaya nitong ginagawa natin ngayong gabi. Ito po ay sa layunin na naniniwala kasi kami na ang tao, kahit siya gaano kasama, merong mabuti na nasa kanyang pagkatao. Ang Diyos po kasi ang gumawa ng lahat ng tao. Meron pong mga taong masasama,
Pero pag nakarinig po ng salita ng Diyos, nababago yung kanyang pagiging masama. Kung maaalaala nyo ang Panginoong Hesus nung ipako sa krus, meron siyang kasamang 2 pusakal na kriminal. Ang tawag po doon ay ng Katoliko ay si Dimas at saka si Hestas. At yung isa roon ay, bagaman masama, bago siya namatay, naniwala siya sa Panginoong Hesus. At sinabi niya sa Panginoong Hesus, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus, kakasamahin kita sa paraiso. So, kahit ang pinakamasamang tao sa mundo, mga kababayan, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na kumilala at magbalik loob sa Kanya. Yun po ang amin layunin, kaya lahat ng tao inaanyayahan namin, baka sakali na pagkarinig sa salita ng Diyos, mabuksan ang ating mga kaisipan, makilala natin na ang buhay po sa mundo, mga kababayan, ay pansamantala lang. May kamatayan tayo rito sa mundo. Tayo'y mayroong katawang materya na tumatanda pagkatapos namamatay. Pero meron po tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, iba sa ating katawan, na yun ay kailangan ng kaligtasan, mga kababayan. Hindi po ibig sabihin kung tayo namatay na, ay libre na tayo. Hindi po. Merong sinasabi sa 17:31 ng Aklat ng Gawa, ganito po ang nakasulat doon. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao, nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. In English it says, because he hath appointed the day in which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. Sa Kapampanganan sabi, ang tinaning mi talagayang aldo ay panukum na king meto yato king matulid, king pamamilatan na ning meto nga lalaking telagana, ay tipe patwana na karing sablang tao, ketang iya ibanguneng ibat karing mete. In Cebuano it says, ingon nga may gitagal siya nga usa ka adlaw nga iyang paghukman ang kalibutan sa katarungan, pinaagi niadtong tawo nga iyang gitiman-an, nga iyang gihatag ang pasalig sa tanang mga tao sa pagkaagi nga siya nabanhaw kaniya gikan sa mga minatay. Sa Bicolano, ang sabi riyan, ninhulita siya nagtalaan nin sarongal daw na siya maghuhukom kan kinakban sa katanusan. Hulit kan lalaki na sa iyang itinalaga na dapit kayan siya nagpatutuo sa gabos nga tao sa pagbuhayan niya sa iya liwat sa mga gadan. In Spanish it says, por cuanto ha establecido un día en cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. In Portuguese it says, por cuanto determinó un día en que con justicia ha de julgar o mundo por medio do varón, que para isso ordenó, e diso ten dado certeza a todos, resucitando de entre os mortos. Ito po ay isang talatang nagpapatutuo sa atin na mamatay man tayo, hindi tayo makakatakas sa paghuhukom ng Diyos, mga kababayan. Ang pruwebang mabubuhay tayo ay ang Panginoong Hesus na buhay na mag-uli nang siya po ay mamatay sa krus pagkaraan ng 3 araw. Yung pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, yun po ang garantiya na ang Diyos ay maghuhukom sa sanlibutang ito. Haharap po tayo sa hukuman. 5:10 ng 2 Korinto.
Pakinggan nyo. Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Basahin natin sa Ilocano ang 5Gs. Tamasapol adatay amin, maiparangarang tayto iti panangukuman ni Kristo. Tapno tunggal may sa awat na dagiti supapak ti inaramid na babaen ti bagina na imbagman wenno dakes. Ayan ang nakasulat sa Biblia. At tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo, mga kababayan. Siguro kailangan bago tayo mamatay, maghanda tayo. Para kung humarap na tayo sa hukuman, hindi po tayo mahatulan na mapunta tayo doon sa parusa. Yun po ang layunin namin, mga kababayan, na naniniwala kami ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao na gustong makaalam ng katotohanan ng Diyos. Hindi naman po tayo kagaya ng ibang iglesia na gusto nila sila lang ang maligtas, labas ng iglesia nila wala ng kaligtasan, at nang nasa labas ng kanilang iglesia, sintinsyado na sa apoy. Sa Biblia, kung Biblia po ang pag-uusapan natin, bawal mo ngang hatulan yung nasa labas Basahin natin ang 5:13 ng unang Korinto. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Ang humahatol sa nasa labas, ang sabi po ng kasulatan, sa labas ng iglesia, ang humahatol ay ang Diyos. Hindi natin dapat hatulan yung iba. Basahin natin ang Santiago 4:12. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sabi ng kasulatan. Sino yung iisang tagapagbigay ng kautusan at hukom? Siyang makapagliligtas at siyang makapagwawasak. Datapwat sino ka na humahatol ang wika sa iyong kapwa? Kaya napakamali na hatulan mo basta yung nasa labas. Siguro ang kailangan yung mga nasa labas ay balitaan mo ng katotohanan para maligtas din. Pero para hatulan mong wala nang ligtas yung nasa labas, napakalaking kawalanghiyaan nun. Ngayon, atin pong ginagawa ang bagay na ito para magbigay pag-asa sa mga kababayan na maaaring hindi nagkakaroon ng pagkakataong mag-aral ng Biblia, magbasa ng Biblia. Tinutulungan lang namin kayo sa aming maliit na magagawa sa awa ng Panginoon na baka yung tanong ninyo, yung duda ninyo sa relihiyon. Meron po kasi akong nakausap dito sa banda ng Amerika. Matanda na siya, 82 anyos na siya. Dati siyang madre ng Katoliko. Sabi niya, kapatid, madre ako pero meron akong duda, meron akong nasa isip, nagbabasa ako ng Biblia, meron akong hindi maintindihan, hindi naman nila ipinaliwanag sa akin ng maayos, sabi niya. Tatanong ko sana sa'yo, tinanong sa akin. Pagkatapos nung isa-isa kong binabasa yung talata sa Biblia, nakita ko yung matanda, tumutulo ang luha, sabi niya, napakatagal na panahon na dala-dala ko sa loob ko ito. 82 anyos na ako ngayon. Meron pala itong sagot sa salita ng Diyos. Nasa Biblia pala ang sagot, sabi niya. Kaya sabi niya, salamat sa Diyos. Siguro mamatay man ako ngayon, wala na akong duda kahit ano, sapagkat yung napakatagal na tanong sa isip ko mula nung magbasa ako ng Biblia, meron na mahigit na 50 taon, tanong na ng kaisipan ko yon. Doon po nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nagamit yung aking maliit na kalagayan na yung tanong, yung mga duda, yung iba't ibang mga suliranin ng pananampalataya ng mga kababayan, nabibigyan ng kasagutan pagka binabasa sa salita ng Diyos. Hindi naman po ako sumasagot ng galing sa sarili ko. Masama naman po kasi yon. May magtatanong sa'yo, sasagot ka galing sa kukote mo. Hindi po ganon. Dapat yung tanong ng tao masagot ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ang magiging tagapagturo,
hindi ang salita ng sino man tao. At yan po ang aming layunin na ibahagi sa inyo mga kababayan. Ang salita ng Diyos na sasagot sa lahat ng tanong, duda, mga agam-agam at mga suliranin at mga problema na uukol sa relihiyon, sa kaluluwa, sa espiritualidad, tungkol sa buhay, sa kasalukuyan at tungkol sa darating. Umpisahan na natin, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at para po tayo ay makarami, sapagkat marami po tayong mga nakalinya niya. Unahin po natin agad ang Ibayong Dagat sa pamamagitan po ni kapatid na Resty Reyes dyan sa Dubai. Dubai, come in please. Opo, kapatid na Daniel. Maraming salamat po sa Diyos, kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Napiling po natin sa gabing ito ang ating mga panauhin at sila po yung magtatanong. Ang unang magtatanong, si Julie Pearl Merlin. Sige po, kapatid. Magandang umaga po, Brad Eli, at magandang gabi po, Brad Daniel. Ito po ang aking katanungan. Ang lengguwahe po bang bumubuo sa Biblia generally ay sexist? Paano po ba inilalarawan ng mga kababaihan sa Biblia? Generally, ang lingwahe ng Biblia ay sexist. In a sense, kung ating i-apply yung human way of thinking, maaaring ma-perceive mo na yung lingwahe ng Biblia ay sexist because sa Biblia, no, kung ang ating kukunin yung the way the Bible was written, ang pagkakasulat ng Biblia, como ang nagsulat ay mga Ebreo, ang kustumbre Ebreo, mas binibigyan ng weight yung lahi ng lalaki kesa sa lahi ng babae. Kaya kung mababasa natin yung Mateo, Kapitulo 1, versikulo 1, ganito ang mababasa natin doon. Ang aklat ng lahi ni Hesukristo na anak ni David na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac at naging anak ni Isaac si Jacob at naging anak ni Jacob si Juda at ang kanyang mga kapatid. Kung itutuloy-tuloy mo yan, ang lahat na binabanggit na salin ng lahi, Abraham, Isaac, Jacob, dumadaan sa lalaki, sa ama. Alam mo ba kung bakit, kapatid? Kasi dun sa ama nang gagaling ang lahi, hindi sa ina. Basahin natin ang 7:5 ng Ebreo. At katotohanan, ang mga sa anak ni Levi na nagsisitanggap ng katungkulang saserdote ay mayroong utos na kumuha ng 10 bahagi sa bayan ayon sa kautusan. Sa makatwid ay sa kanilang mga kapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilaba sa mga balakang ni Abraham. Though they came out of the loins of Abraham, nagsilabas sila, yung lahing Levita, lumabas sa balakang ni Abraham. So yung kaninunuan ng mga Levita galing kay Abraham, sa balakang ni Abraham, from the loins of Abraham. At yan ay scientifically true. No? Yung genes, yung DNA, ay matagal nang nasa tatay, yun ang pinanggagalingan ng lahi. Ayon yan sa Biblia. Kaya kung titignan mo on a point of view, parang masasabi mo, sexist ang Biblia. Bakit? Kasi, nagbibigay ito ng mas matinding weight doon sa lahi on the father's side, doon sa lahi ng lalaki. Pakinggan mo ang unang Pedro 3:7. Gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Kita mo giving honor to the woman as unto the weaker vessel. Ang babae tinatawag sa Biblia, weaker vessel. Isang mas marupok na sisidlan. Kaya ang lalaki ang protector ng babae, marupok na sisidlan. Ngayon, merong mga babae, hindi nila matatanggap ito Lalo na yung mga babaeng ang paniniwala ay pantay lang ang lalaki at babae. I disagree. Scientifically and physically, talagang mas malakas ang lalaki kaysa sa babae. Sa determinasyon, sa pangangatawan, sa desisyon,
mas malakas ang lalaki kasi ang lalaki ang original creation eh. Basahin natin ang Henesis Kapitulo 2:18. 2:18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa, siya ilalalang ko ng isang katulong niya. Yan. Hindi mabuti ang lalaki mag-isa, sabi ng Diyos, kasi noong umpisa si Adan lang eh. Ilalalang ko siya ng isang katulong niya. Ngayon, ano ang ginawa ng Diyos? Diyan pa rin sa 2, versikulo 21. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae, at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Yan ang origin ng babae. Galing sa tadyang ni Adan, ginawa siyang babae, binigay kay Adan para maging asawa niya. Ngayon, ano ibig sabihin niyan sa paliwanag ng authority ng Biblia? Basahin natin ang unang Korinto 11:7. Sapagkat katotohanang ang lalaki ay hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, palibhasay larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos, ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Dahil dito'y nararapat na ang babae ay magkaroon sa kanyang ulo ng tanda ng kapamahalaan dahil sa mga anghel. Makikita mo dyan, kapatid, yung sequence ng sinasabi ni Apostol Pablo. Sa 7, ang sabi niya, ang lalaki hindi dapat maglambong sa kanyang ulo, sapagkat siya'y larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Kung maaalala mo, ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos sa panukala niya, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Let us make man in our image after our likeness. So, naganap nga, ginawa si Adan. Kaya si Adan, larawan at kaluwalhatian ng Diyos. Sabi ni San Pablo, ngunit ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki, sapagkat ang lalaki ay hindi sa babae, kundi ang babae ay sa lalaki. Sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Para maintindihan mo lang, kapatid, gagamit ako ng halimbawa. Hindi ginawa ang katawan para sa damit, kundi ang damit para sa katawan. So, ang nauuna yung katawan, sumusunod yung damit. Yung damit ang ipipit mo sa katawan, hindi yung katawan ang ipipit mo sa damit. Sapagkat nauna ang katawan, dun ipinipit yung damit. Ganon din naman, nauna yung lalaki sa order of creation, yung babae ipinit dun sa pangangailangan ng lalaki para magkaroon siya ng katulong. Kaya hindi ang babae equal sa karapatan ng lalaki. Ang lalaki ay hindi para sa babae, pero ang babae ay para sa lalaki, ang sabi ng Biblia. Ano ang ibig sabihin nung sinasabi ni Apostol Pablo na yon? Ang talagang main subject ng maglilingkod sa Diyos ay ang lalaki. Ang babae, katulong ng lalaki sa paglilingkod sa Diyos. It makes, maaari sabihin iba, parang inferior ang babae. No, hindi ako naniniwalang inferior ang babae. Ang babae ang kakumplitohan ng paglilingkod ng lalaki sa Diyos. Alisin mo ang babae, mahihirapan na ang lalaki maglingkod sa Diyos. Sabi ni San Pablo. Diyan pa rin sa unang Korinto 11:11. Gayunman, ang babae ay di maaaring walang lalaki at ang lalaki ay di maaaring walang babae sa Panginoon. Pagka sa Diyos, ang lalaki di maaaring walang babae at ang babae di maaaring walang lalaki sa Panginoon. Kaya ang complete na paglilingkod ng sangkatauhan nasa dalawa, sa lalaki at sa babae. Pero in the order of hierarchy. Basahin natin ang 11:3 ng unang Korinto. Datapwat, ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki
at ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ang sabi sa English, kapatid na Daniel, But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. that is the hierarchy of power in the universe. God comes at the highest power. Then, God is the head of Christ. Christ is the head of the man, and man is the head of the woman. Ngayon, hindi ko alam kung matatanggap yan ng lahat ng tao, pero lahat ng nagsasabing sila'y Kristiyano dapat matanggap yan, na ang babae ay nasa ilalim ng pamamahala ng lalaki. 2:11 ng unang Timoteo. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ang katwirang inilalatag ni Apostol Pablo. Ang sabi ng Apostol Pablo, ang babae ay tumahimik na may buong pagkapasakop. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. In order of God's priority, the man comes first, not the woman. Sana naunawaan mo, kapatid na Julie. Naunawaan ko po. Yung realization ko lang po, sa panahon po kasi ngayon, syempre, meron po talagang eminent po nangyayari yung battle of the sexes. Pero sa narinig ko po ngayon, instead of wasting our time sa mga ganong bagay, katulad ng ano ba talaga yung mas dominant, it is given that it is a patriarchal society. But instead of wasting our time battling of our sexes, mas maganda po siguro na magtulungan na lang kasi nga, syempre po, kino-complement po, sabi nga po ninyo, kino-complement po ng babae ang lalaki. So, nagtutulong po sila na naglilingkod sa Panginoon. So, maraming salamat po sa pagpapaunawa po. You're welcome and may God bless you. Yan, salamat po. Maraming salamat. At lipat tayo kaagad para po tayo makarami sa Tokyo, Japan naman tayo. Tokyo, Japan, Moshi Moshi. Magandang araw po sa inyo dyan sa Tokyo. Ito po ang aking katanungan. Kung ang isang tao po ay biktima lamang sa pag-anib sa mga bulaang mga ngaral dahil sa kanyang kakulangan o kahinaan man, at doon siya nakapamulot ng mabuting gawa para sa kanya, may kaligtasan bang nakalaan sa kanya? Ayokong sabihing meron, ayokong sabihing wala. Kasi alam mo, sabi sa Biblia, 5:13 ng unang Korinto. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Ayoko namang lagpasan ng kapangyarihan ng Diyos. Yung walang pagkakilala sa Diyos, na iligaw, na loko, na daya, bayaan na nating ang Diyos ang humatol doon, kapatid. Sabi kasi ng Biblia, sa nasa labas, Diyos ang humahatol. Nakuha mo ang punto ko? Opo. Sige, salamat. Yun ang sagot ko sa tanong mo, kapatid. Salamat po sa mga taga-Japan. Yan. At connected na ang Belgium. Magandang gabi po. Belgium, good evening. Go ahead, please. Ito po ang aking tanong. Alam po natin na perfecto po ang Panginoong Diyos, Diyos Ama. Kaya po siguro tinawag na Diyos Ama dahil anak niya po si Kristo at ang ina po niya ay si Maria. At ang katipan po ni Maria ay si Jose. Dahil po sa pagkakabuntis po ni Maria, dahil po sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos, hindi po kaya naman nalabag ng Panginoon yung karapatang pantao ni Jose. Yun lang po. Hindi, kapatid, kasi ganito lahat ng karapatan nanggagaling sa Diyos. Walang karapatan, walang kapangyarihan na hindi galing sa Diyos. No? Kaya, kung ang Diyos ang pinanggagalingan ng lahat ng karapatan, ay hindi po pwedeng sabihin ng sino man tao, nilabag ng Diyos ang kanyang karapatan. Meron siyang karapatan mismo sa ating pagkatao. Para ipakita ng Diyos yung karapatan niya, basahin natin ang Exodo 4:11.
At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi, o bingi, o may paningin, o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Sino gumawa ng bulag, ng pipi, ng bingi? Hindi ba ang Diyos? Ibig ba sabihin, nilalabag ng Diyos yung karapatang pantao ng bingi? Dahil yung iba, merong pandinig, sila'y wala. O kaya, kung halimbawa yung bulag naman, wala naman paningin. Nilabag ba ng Diyos yung karapatang pantao ng bulag? Hindi. Bakit? Gusto niyang gumawa ng bulag para yung may mata, ma-appreciate niya na napakaganda pala pagka may mata ka. At ma-appreciate naman ng bulag na kahit siya bulag, may umaakay naman sa kanya. Nagbibigay yun ng binding sa tao. Kaya ang tao hindi nag-uumpisa na puro lahat ay matanda. Ang tao nag-uumpisa na bata. Kasi yun ang nagbibigay ng binding sa magulang at sa anak. Na yung anak sa umpisa, dependent sa magulang. Pag napalaki mo na yung anak mo, ikaw naman ang matanda na, dependent ka naman sa anak mo. Hindi ba nag-i-enforce yun ng binding at ng pagmamahal sa isa't isa? Kung merong pilay na ipapakita ng hindi pilay ang pagmamalasakit niya sa kanyang kapwa, na-appreciate naman ng pilay pagka may umaakay sa kanya. Basahin natin ng Job. Ganito ang ating mababasa sa 29:15. Ako'y naging mga mata sa bulag at naging mga paa ako sa pilay. Sabi ni Job, naging mata ako sa bulag at naging mga paa ako sa pilay. Ang isang matuwid na tao, pwedeng magsilbing nag-o-augment o pumupuno sa pagkukulang ng kanyang kapwa. Pwede kang maging parang mata sa bulag at para kang paa sa pilay. Hindi nalabag ang karapatan mo. Pinakita lang ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, makagagawa siya ng anumang kanyang gustong gawin. Basahin natin ng 9:20 ng Roma. Ngunit, o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa ikahihiya? Sino kay kang tao na tututol sa Diyos? Pwede bang sabihin nung bagay na ginawa sa gumawa sa kanya, bakit mo ako ginawang ganito? May kapangyarihan baga yung putik sa magpapalyok para tumutol yung putik? Ba't naman ako ginawa mong kalan? Mainit yung kalan. Sabi naman nung palayok, ako rin naiinitan sabi nung palayok. Gusto nung nung magpapalyok, gawin kang kalan, gawin kang tuntong, gawin kang banga. Nasa kapangyarihan yon. Ngayon, ano ibig kong sabihin? Ang gumawa kay Jose ay ang ama. Tapos, kung ikaw si Jose, hindi nalabag ang karapatang pantao mo. Bakit? Biro mo, binigyan ka ng karangalan. Ikaw ang protektor ng anak ng may-ari ng lahat ng bagay. Kung ako man si Jose, always welcome ang ama pagka ganun ang gagawin sa aking asawa. Gagawin niyang kasangkapan sa pagluluwal ng isang napakadakilang bagay. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Okay po. Yan, alright. Maraming salamat po ang ating katanungan mula dyan sa Belgium. Lipat naman po tayo at connected na ang Singapore. Singapura, come in, please. Go ahead. My first question is, how can I know the existence of God? Can it be proved? We thank you for coming over to our Bible exposition tonight. And the question is, how can I know the existence of God? It is answered directly by the verse of the Scriptures. In the book of Romans, chapter 1, verse 19, it says, Because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Let's read that in Chinese. 神的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为神已经给他们显明。
自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所晓得，叫人归为。The verse says, that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. He manifests himself to us, that we may know that he exists. How? On verse 20 it says, for the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So it is through the creation that God manifests himself to us. He does exist. I will give you an example, brother. If you have had a chance to peep into a telescope, you will see the distant planets and stars and heavenly bodies in the universe. And you can see that they are all moving in a particular speed, but there is no collision that happens. The best example is our neighbors in space, the moon and the 8 or 7 planets of the solar system, and the moons in them, and the sun. They are hanging in space without anything that holds them, but the invisible power of God, which is called by science as the pull of gravity. The Bible tells us this important truth, even before they were discovered by men. Let us read the book of Job, chapter 26, verse 7. He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing. He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing. You see that? How can a book written about 4,000 or 3,600 years ago know that the earth is hanging upon nothing? This is a wonderful revelation that was written in the Bible even before it was discovered by man in science, that the earth hangeth upon nothing. There is somebody that maintains the orderliness of the entire universe. And it proves the existence of God. According to Paul, in his writing to the Romans, he said that invisible things of God can be understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead. How can we believe that God has an eternal power? Let us give an example about temporal powers, the power of the sun. The sun, according to scientists, existed for the last 4.5 to 5 billion years ago. It was there existing, burning and supplying heat and light to our planet, to the Earth, and to all other planets in the solar system. Now, the power of the sun seems to be inexhaustible. Imagine for 5 billion years it is burning without being consumed. It seems that the power of the sun is eternal, but no. Scientists believe that the sun is also a star, and there will come a time, maybe another billion years from now, the sun will be a red giant. Then it will explode like other stars and create a black hole in this part of the galaxy of Milky Way. What do I mean? Everything that is material is temporal. They will come to an end. But it seems that the power of the sun is
almost eternal. Speaking of human understanding and time, it is almost unfathomable to think that there is something there burning for 5 billion years and until now is not consumed. What do I mean to say about that? What I mean is, if the sun displays a seemingly eternal power, so much so the creator of the sun, which according to the Bible is God, that God manifests himself through creation, whatever he created speaks for himself. Let us read in the book of Psalms chapter 19 verses 1 and 3, Brother Daniel. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night showeth knowledge. See that? The Psalm of David said, the heavens declare the glory of God. You can just imagine the heavens, the universe, the vast, vast universe. Had it not been for the existence of God, how will these things come into being? Maybe you are now holding a simple thing. I have seen you are holding a microphone. Something that made me hear what you are saying there in Singapore. Are you going to accept the fact that that mic that you have used a while ago was made by somebody? That mic will not come into being if it was not made by anybody. And we know that. A television set, your earphones, your eyeglasses, I can see now, the shirt that you are using, it was made by somebody. You will not say that, oh, this dress just existed. It just came out. No. Somebody must have tailored your attire, or somebody must have made your eyeglasses. Somebody made the microphone that you are holding now. What do I mean? If there is an earth, all the things that exist on this earth, and everything that exists in the far, far away heavens did not come into being if there was no person, if there was nobody, if it were not for that somebody who created them. And according to the Bible, it is God. And God displays his power, his eternal power and Godhead by the things that he have made. That is the answer of the Bible. How do you know that God exists? By the things that he made. We exist. How can we come into existence if there was nobody who is in existence who created us? And that is, according to the Bible, that power which the Bible calls God. The person which the Bible calls God, which the Bible calls Lord. The Bible calls him the Creator. The Bible calls him the Father of the Lord Jesus Christ, the Creator of heavens and the earth. 17:24 of the book of Acts up to 25, it says, God that made the world and all things therein, seeing that he is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands, neither is worshipped with man's hands, as though he needed anything, seeing he giveth to all life and breath and all things, and hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. It is what the Bible calls God, the Lord of heaven and earth, and the Creator of everything that exists therein. That is our answer to your question. Okay, Singapore. We hope that you got that answer of Brother Eli. Thank you so much. We'll get back to you a little later. Samantala, punta muna po tayo dito naman sa Pilipinas ulit. Balikan natin ang Pilipinas. Tagbilaran, come in please. Salamat sa Diyos, kapatid na Daniel, kapatid Ali, magandang gabi po sa inyong lahat.
dito po sa dako ng Tapilarang City, Bohol. Narito po ang magtatanong, ang ating kapatid na Angelito Lungay, isang Christian, dati po siyang born again. Narito po siya. Magandang gabi sa inyo, Brother Eli at Brother Daniel. May dalawa po akong katanungan at pag-isahin ko na lang ito para diretso na. Ang una ko pong katanungan ay ano po ba ang sinasabi sa Biblia, yung nasa Genesis 2:7 na yung kaluluwang buhay, the living soul, sa King James Version, yung sinasabi. Dahil nga merong naniniwala na merong immortal soul, yung kaluluwa na hindi namamatay. At in connection with this, yung pangalawa kong tanong tungkol din dito, dahil nga merong naniniwala, maraming naniniwala at nagtuturo na merong kaluluwa na hindi namamatay, tinuturo nila na pag namatay ang tao, ay napupunta, may nagtuturo na napupunta sa purgatorio at alam ko wala namang purgatorio sa Biblia. At meron din nagtuturo na kung pag namamatay ang tao ay napupunta agad sa langit kung maganda ang kanyang ginagawa. Hindi naman siguro biblical yun dahil sinasabi nga na mag-aantay tayo ng muling pagkabuhay. Kaya ang tanong ko po, ano po ba ang totoong sinasabi sa Biblia patungkol nito? Kung ang tao ay namamatay, saan ba napupunta yung kaluluwang buhay na sinasabi sa Biblia? Maraming salamat po. Una kong basahin sa iyo, kapatid, yung unang Timoteo 6:16. Na siya lamang ang walang kamatayan, nanananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa. Pakibasa sa English, kapatid na Daniel. Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen, nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. The Bible tells us that there is only one person in the universe who only hath immortality. Iisa lang ang immortal, ang Ama, kapatid. Ayon sa Biblia, siya lang ang immortal. Lahat ng iba pa pwedeng sabihing mortal. Bakit? Ang Diyos ang nagdidetermine ng existence mo at saka ng hindi mo pag-iral It is He that determines your existence or your, maybe, the way you will perish. Ang Diyos lang ang nakakadetermine nun. Totoo yung sinasabi nila na ang kaluluwa hindi namamatay kasabay ng katawan. Pero pwede ring mamatay ang kaluluwa. Kala mo ba? Pwedeng puksain ng Diyos ang kaluluwa Basahin natin ang 10:28 ng Mateo. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Kundi bagkus ang katakutan ninyo yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ayon. Meron palang makakapuksa sa kaluluwa at saka sa katawan sa impyerno. Ang tao, pwede kang patayin ng katawan pero hindi naman niya mapapatay ang kaluluwa mo. Pero ang Diyos, mapupuksa niya pati katawan at pati kaluluwa sa impyerno. 18:20 ng Ezekiel. Pakinggan mo, kapatid. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasa kanya at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Maliwanag ang sabi ng Diyos, ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Pag ang Diyos ang nag-decree na mamamatay ka, kahit na espiritu ka, kaya kang patayin ng Diyos. Basahin natin ang Deuteronomio 32:39.
Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Nung sabihin niya walang makaliligtas sa kamay ko, kahit si Satanas, kahit mga anghel, kahit mga demonyo, hindi pwedeng makaligtas. Ako pumapatay, ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang sino mang makapagliligtas sa aking mga kamay, sabi ng Diyos. Yan ang power that of the only immortal being in the universe. Ano? Siya lamang ang walang kamatayan dahil He can determine or decree ng kamatayan ng iba pa. Kahit sino pa, pwedeng bigyan ng Diyos ng kamatayan. Kahit pa anghel, kahit pa si Satanas. Ang katunayan nga, ang ibibigay kay Satanas at saka sa kanyang mga demonyo, ikalawang kamatayan eh. The Bible calls it the second death, which is the lake of fire. Revelation 20:14. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Tawag diyan the second death. Kung hindi tatalab kay Satanas yung first death, dahil siya espiritu, at tatalaban siya ng second death, which is the lake of fire. Sana naunawaan mo ang sagot, kapatid.